Salita ng Panginoon talaga yan. Galing yan sa Matthew 11, imbitasyon sa mga nabibigatan, pagod, na lumapit sa Kanya, at ibibigyan niya sa kanila ang kapahingahan. Alam niyo, hindi lang trabaho ang nakakapagod sa buhay. Meron pa isa, kasalanan. Nakakapagod din ang kasalanan, kala niyo ba? Siyempre sa simula, masaya, masarap, parang okay naman. Pero ang sabi ng Bible, ang sabi ng Jesus Christ, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Alipin. Darating sa punto na wala ka nang magawa. Yan ang kasalanan. Paulit-ulit. Paulit-ulit kang susumbatan sa konsensya mo, paulit-ulit ka na gagawa ng alam mong bagay na labag sa kalooban ng Diyos, paulit-ulit kang malulungkot, yan ang kasalanan. Nakakapagod. At alam niyo pa, mga taong wala sa Panginoon, walang solusyon, walang pahinga sa ganyan. But we thank the Lord na dahil kay Jesus Christ, lahat ng pagod na sa kasalanan, lahat ng sawa na sa pagpapaalipin sa kasalanan, pwede tayong lumapit sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay pinalaya ng anak, ikaw ay malaya ng tunay. Naranasan mo na ba na mapalaya sa pagpapaalipin sa kasalanan? Naranasan mo na bang maging malaya ang gawin ng kalooban ng Diyos? Naranasan mo na ba na naalis ang bigat sa puso mo dahil sa kasalanan? Naranasan mo na ba yan? Kung hindi pa, walang ibang pwedeng pumawi kundi ang Panginoon. Naghihirap si Jesus Christ sa krus para pasanin ang ating kasalanan upang dito natin ito pasanin ng walang hanggan at tayo patawarin ng Panginoon. Alam mo, kahit ganong kalaking kasalanan natin nagawa, pwede tayong patawarin ng Panginoon. Pwede tayong magkaroon ng kagaangan kung tayo lalapit kay Jesus Christ. Sabi ng iba, naku, maraming bawal, naku, maraming restrictions. But sabi ng Jesus Christ, may yoke. Yung nilalagay niya sa leeg, nilalagay sa leeg ng mga nagsasaka ng mga hayop. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Makikita mo, nagpasakop ka sa Panginoon, makikita mo, pag binigay mo ang buhay mo kay Jesus Christ, ibang klaseng Panginoon siya. Makikita mo na dati ang Panginoon mo, ang diablo, ang kasalanan, sobrang hirap sa iyo, pero si Jesus Christ, talaga makikita, mapapatunayan mo na yung kanyang pangunguna sa iyo, yung kanyang kalooban sa iyo, yun talaga ang magbibigay ng kagaangan sa puso mo, yun talaga ang hinahanap ng kaluluwa mo. So, mga wala pa sa Panginoon, this is the time. No? Come to the Lord. And minsan sa mga believers tayo, minsan nababalik sa kasalanan. Pagod na tayo, we come to the Lord. Siya ang ating kapahingahan. Ang ating pag-aaral, simula lang Sunday, bumalik na tayo sa John, new material, John 17, at binasa natin yung prayer ni Jesus Christ para sa kanyang sarili. We studied together. Pero nilaktawan natin ang pinakagitna ng passage na yan, verses 1 to 5, John 17, because I think maganda pag-usapan natin yun ng mas mahaba-haba. Tumayo po tayong lahat at basahin natin ang ating text pa rin, John 17, 1 to 5, with particular emphasis sa verse 3. Ano ang buhay na walang hanggan? Ano ibig sabihin nun? Well, si Jesus Christ, sinabi niya, walang pagliligoy-ligoy, on plain words, sinabi niya sa atin kung ano ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. At tignan niyo kung makikita niyo mamaya sa ating pagbabasa. Basahin natin lahat po ito, John 17, 1 to 5. Okay, ready na po kayo? Sabahin niyo po ako ha. Verse 1, begin. Nang masabi na ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak, upang luwalatiin ka ng anak. Yamang binigay mo siya ng otoridad sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan,
na ikaw ay makikilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niwalhati kita sa lupa sa pagkatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago magkaroon ng sanlibutan. Amen. Pagpalain po ito ng Panginoon at tayo po'y mag-pray. Aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo na nalangin kami na gamitin niyo po ang mga aming binasa, ang pangaral, upang magkaroon kami ng mas malalim na pagkaunawa sa ibinigay mong buhay na walang hanggan at nang sa gayon ay mas ma-appreciate namin ito at mas ibigay namin ang aming sarili sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y makaupo na ho. Isa sa mga unforgettable na experiences sa pag-share ng gospel dito sa church, may mga evangelistic service tayo from time to time. And we do appreciate ang mga members na nag-i-invite na kanilang mga mahal sa buhay. Kahit paulit-ulit silang dumarating dito, merong isa na nakausap ko siya. At dumating, hindi ko lang kung na-share ko sa inyo to recently, or maybe sa camp or I forgot. But nung diniscuss namin yung buhay na walang hanggan, mapaisip talaga siya. Diyan kami sa labas dyan. Alam niyo yung sabi niya, buhay na walang hanggan, sabi niya, ang haba nun, anong gagawin ko dun? Pag nagkaroon na siya ng buhay na walang hanggan, walang katapusan yan, di ba, Pastor? Anong gagawin ko naman sa buhay na walang hanggan? Ayan. Alam niyo yung confusion, yung kalituhan, kung ano ang buhay na walang hanggan, hindi lang nakikita sa mga unbelievers, bisa pati sa mga mananampalataya. Ilang beses ko narinig yung ganito sa survey. Ikaw ba ay tiyak na meron kang buhay na walang hanggan sa langit? Buhay na walang hanggan sa langit. Narinig niyo na ba yung gano'ng sinabi? Buhay na walang hanggan sa langit. Alam niyo po ba na yung pag sinabi natin buhay na walang hanggan sa langit, parang doon pa lang tayo magsisimula nung buhay na walang hanggan sa langit. So, yun po ang ating pag-uusapan, na minsan ang focus natin sa buhay na walang hanggan ay yung haba nito. Although doon talaga everlasting, pero doon focus tayo sa haba nito o kaya naman sa future, sa panginaharap pa na benepisyo nito sa atin. At dahil doon, nabibigo natin na maunawaan at nabibigo tayo maging masaya at magalak sa katotohanan na bilang isang tunay na Kristiyano, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan ngayon. At bilang isang tunay na Kristiyano, ibig sabihin na meron kang buhay na walang hanggan, pinakaibig sabihin nito, ay meron ka ng relasyon sa Panginoon na nanumbalik. Relasyon na pang ngayon at sa pang walang hanggan. Ang ating tema ngayong umaga ay ang buhay na walang hanggan ay higit sa lahat, among other things, ay pagkakaroon ng naipanumbalik na personal na relasyon sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay higit sa lahat ng kaakibat nito, ng katotohanan o blessing. Pag sinabi ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin niyan, tayo po nagkaroon ng restored relationship, personal relationship sa ating Panginoon. So, hindi ito patungkol lang sa future, although, syempre, being walang hanggan, talagang aabot sa future yan. It's unending. Hindi lang yung duration, hindi lang din yung place. Minsan, isip na yung buhay na walang hanggan sa langit. But ang focus dito, mga kapatid, ay hindi yung quantity, yung lawak, kundi yung quality. Anong klaseng buhay ba yung buhay na walang hanggan? It is a life na may relasyon sa Panginoon. That is eternal life. At sabi nga ng isang mangaral, ang eternal life ay tumutukoy sa kalidad ng buhay, hindi lang sa haba ng buhay, hindi lang ito yung mabubuhay ka ng forever, kung hindi ito yung mabubuhay ka na meron kang pribileyo at kagalakan, na meron ka ng maayos na relasyon muli sa Panginoon ngayon at magpakailanman. That is, yun ang buhay ng walang hanggan. At alam niyo po,
minsan naisip natin, ang pinakamalaking blessing ng maligtas ay hindi ka na pupunta sa impyerno. Pupunta ka na sa langit. Ang malaking blessing naman talaga yon, di ba? Isipin mo, imbis na forever tayo mag-suffer sa impyerno, hindi na tayo punta ron. We have the prospect of to be absent from the body and to be present with the Lord sa piling ng Panginoon. Titira tayo sa langit, meron ding aspect ng new heaven and new earth. Pero alam niyo po, si Jesus Christ, hindi yun ang kanyang focus pagdating sa eternal life. Ang focus niya sa eternal life at dapat na maging pinakakagalakan natin kung bakit na tayo ligtas, pinaka-blessing ng pagiging ligtas, ay yung ngayon ay meron ka ng maayos muli na relasyon sa Diyos. Bilang makasalanan, bilang kaaway ng Diyos, bilang mga rebelde, ikaw ngayon ay dating traitor, pero ngayon ay may maayos ka na ulit na relasyon sa Panginoon. The greatest blessing of salvation is your relationship with God. Hindi lang yung pagbago ng lokasyon, dati impyerno, ngayon langit na, but yung relasyon mo sa Panginoon. Ang context ng John 17, ito po ay panalangin ni Jesus Christ. Kung titignan niyo sa verse 1, nakalagay doon na matapos siyang sabihin ng mga ito, yung mga sinabi niya, of course, immediately sa context yun, sa chapter 16. Pero pag maunawaan natin na unit talaga ang chapter 13 hanggang chapter 16, doon po sa mga pananalita ni Jesus Christ, ay kanya pong inihahanda ang kanyang mga disciples kasi iiwan niya sila sa mundo na kung saan wala na siyang physical presence at sila ang magpapatuloy ng kanyang gawain. So, kailangan nila ma-encourage sa mga disciples natatakot, nalilito, hindi talaga nila alam ang kanilang gagawin o maramdaman. At ito pong ating passage, John 17, may tatlong bahagi ito. Madali lang tandaan. Nag-praise Jesus Christ, number 1, para sa kanyang sarili. Number 2, para doon sa mga disciples o mga apostles. Number 3, para sa lahat ng mga believers na maniniwala sa teachings ng mga apostles. Okay, kasama tayo doon. So, naging focus natin ay yung prayer ni Jesus Christ sa kanyang sarili. At bibigyan ko kayong pagkakataon, tingnan niyo po yung verse 1. Tingnan natin ang verse 1. Ano ang pangunahing, actually, the only prayer request of Jesus Christ para sa kanyang sarili? Ayon sa verse na yan. Ama, dumating na ang oras. Okay, we discussed that last week. That's talking about yung pagluwalhati sa kanya, no? Luwalhatiin mo ang iyong anak. Okay, yun ang kanyang, yun ang kanyang request. Now, of course, kung titignan niyo yung verse 5, nakalagay doon yung luwalhati tinutukoy ni Kristo ay yung kaluwalhatian na taglay niya. Bago palikay ng lahat, taglay niya kasama nung Ama. Ibig sabihin, nagpe-praise Jesus Christ na muli siyang itaas, ibalik sa Kanya yung mga nawala nung siya ay nagpakumbaba at nagkatawan tao. Pero alam natin sa sequence ng buhay ng Jesus Christ, bago siya muling bumalik sa langit at maluklok sa kanan ng Ama, ibig sabihin maghari, may mga mangyayari pa, di ba? Bago mangyari umakyat siya, mamamatay muna siya. Ililibing at mabubuhay na maguli at saka akyat sa langit at saka siya maghahari. So, ibig sabihin, yung panalangin na luwalhatiin mo ako, gaya ng tinalakay natin last week, sa mga wala rito last week, pwede niyong balikan yung sermon last week, hindi ko pa yata na-upload. Upload natin yan very, very soon. Nung sinabi yung luwalhatiin mo ko, that's one way of saying, yung plano mo ng kaligtasan, plano mo ng katubusan, Ama, nawa ay ganapin mo sa buhay ko. Na mamatay ako, muli ako mabuhay, umakyat sa langit, at maghari. No, yun ang kanyang prayer. Magawa ang salvation plan ng Panginoon sa buhay ni Jesus Christ. Yung kanyang tungkulin ay maganap niya. So, bakit niya gusto mangyari yun? Ano ang purpose lang ba niya para makabalik siya sa piling ng Ama at maghari sa luklukan, kanan luklukan ng Ama? Hindi. Tingnan niyo po yung verse 1, di ba? Maliwanag ang dahilan, ang motibasyon ni Kristo kung bakit ito'y kanyang pinanalangin. Sabi niya, upang kapag nangyari lahat ito, yung plano mo ng kaligtasan, upang luwalhatiin ka ng anak.
So, ibig sabihin, ang pinaka-goal, ang pinaka-layunin, pinaka-purpose, kung bakit inihiling ni Jesus Christ na maganap sa Kanya ang plano ng Ama, ay para pag nangyari lahat, pag nakompleto na ang kasaysayan ng kaligtasan, ang plano ng kaligtasan, ay maipakita sa lahat ang kaluwalhatian naman ng Ama. Sa pamamagitan ng kaligtasan, you can look at the mountains, pwede mong tignan ang creation ng Panginoon at mamangha ka, wow, ang galing ng Panginoon. But one way, and a greater way, para makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos, is pag-isip-isipan mo yung kanyang plano ng kaligtasan. Kasi sabi ng Jesus Christ, sana magawa lahat ito, ma-accomplish ang iyong plano ng salvation, para pag natapos ito, ikaw naman ang luluwalhatiin ng anak. Makikita rin ng lahat kung gaano kadakila ang Diyos, pamagitan ng plano ng kaligtasan. So that was last week. Kung gusto niyo pa ng mga detalye, balikan niyo pa yung ating sermon last week. Ngayon, ano ang naging batayan ni Jesus Christ? Bakit niya pinag-pray yun? Gusto niya maluwalhati ang Ama, that's the purpose. Pero bakit niya anong batayan niya? At yun ang kanyang prayer request. Sa verse 2 nakalagay yun. Okay? Sabi sa verse 1, Lord, luwalhatiin mo ako, ganapin mo ang plano ng redemption, mamatay ako, muli mabubuhay at akit sa langit at maghahari dyan. Ganapin mo iyon. Bakit yun ang pinag-pray niya? Well, sabi sa verse 2, yamang binigyan mo siya, binigyan ng Ama ang anak, ng otoridad sa lahat ng laman, one way of saying lahat ng tao, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. So, ibig sabihin, nag-pray si Jesus Christ na maganap ang plano ng redemption. After all, kasi naman po, Ama, hindi ho ba plano ninyo na ako'y magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong ilalapit mo sa akin? So, dahil yun po ang plano nyo, isa katuparan po ninyo yung pamamaraan para maging posibleng maibigay ko ang buhay na walang hanggan doon sa mga ilalapit mo sa akin. So, nag-pray ang Panginoon na ang batayan niya sa prayer request niya para matupad yung plano ng kaligtasan. Kasi Ama, yan naman po may kaugnayan sa plano mo sa akin na ibigay ang kaligtasan sa mga ilalapit mo sa akin. So in other words, di ba ang sermon point natin doon? Si Jesus Christ nag-pray siya ayon sa kalooban ng Ama. Kaya hiningi niya yon kasi yun ang kalooban ng Ama, maliwanag. And meron tayong mga applications doon last time. Now, ito na. Dahil binanggit ni Jesus Christ na siya po ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong ilalapit ng Ama sa Kanya, sa verse 2, pinaliwanag ni Jesus Christ kung ano yung buhay na walang hanggan. Now, this is not new. Kasi nasa chapter ano na tayo? Chapter ano na ba po ito? 17. May mga nabasa na tayo sa iba-ibang chapters ng John patungkol sa buhay na walang hanggan. Siguro ang pinakasikat ay John 3. Yeah. May mga nabasa na tayo tungkol dyan. So this is not new. Pero this is the place na makikita natin na na-record ni John, yung sinabi ni Jesus Christ, ano ang buhay na walang hanggan? In essence, ano ba ang buhay na walang hanggan? Kayo ba may buhay na walang hanggan? Sa mga nanampalataya, meron, sabi ng Biblia, ngayon kung may buhay na walang hanggan kayo, ano yan? So yun ang sinabi ni Jesus Christ, yun ang pinaliwanag niya. Verse number 3. Let's read this, okay? Walang magic, walang sikreto, very plain. May nagtanong sa iyo, ano sabihin ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus Christ, at ito ang buhay na walang hanggan. Ready na kayo? Ito na, na ikaw, the Father, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Medyo iba lang konti sa Tagalog. Pero hindi natapos doon. Buhay na walang hanggan, makilala ang Ama, nag-iisang Diyos na tunay, at makilala rin, sino pa? Si Jesucristo na iyong isinugo. Okay? So sa paliwanag ni Jesus Christ, hindi siya nag-focus sa, alam mo, buhay na walang hanggan, wala katapusan yan eh. Kasi obvious naman na yan. Hindi yan ang focus ni Jesus Christ, hindi yung duration of life.
Kasi kung iisipin nyo, yung mga mapupunta sa impyerno, mabubuhay din naman silang walang hanggan, di ba? Tama ba? Kaya lang, magdudusa sila. You see? So, ang difference ng eternal life sa eternal death is hindi yung haba. Kasi parehas na mahaba yun. Kung gaano kahaba ang buhay ng walang hanggan, ganoon din kahaba ang pagdurusa sa impyerno. So, that's not the point. So, instead of focusing sa place, buhay ng walang hanggan sa langit, nag-focus siya sa persons. The Father and the Son. Imbis na mag-focus siya sa location, nag-focus siya sa relationship. So, sabi diyan, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila. To know the Father and to know the Son. To know God. Yun ang buhay na walang hanggan. At yung word po na ginamit dyan na sa Tagalog, makilala, parang isang beses lang makilala. But ang idea niya ay patuloy ka nilang nakikilala. Ano? Ibig sabihin, yung knowledge po dito, mga kapatid, hindi lang po ito yung alam mo. Halimbawa, alam mo na ang Germany ay part ng Europe. Knowledge yun, di ba? Alam mo lang. Alam mo na ang presidente natin ay si President Marcos. Ito pong knowledge na ito, tinutukoy dyan, ay tumutukoy po hindi lang sa isip mo, kundi sa patuloy na relationship. Sa Bible kasi, maraming level yung know. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, kilala ko si President Marcos. Of course, kilala ko siya. Pero pag sinabi ko, kilala ko si Grace at saka si Nathan, magkaibang ibig sabihin nun. Tama ba? Magkaiba ibig sabihin nun. Kilala ko si President Marcos kasi nakikita ko sa TV, siya ang ating presidente. Pero kilala ko si Grace at si Nathan kasi meron akong relationship sa kanila. Naunawaan niyo po yun? So sa Bible, pag sinabing, ang buhay na wala hanggan makilala mo, ang Ama at ang Anak, hindi lang yung malaman mo, may God the Father. Oo nga, merong God the Son. Hindi ganoon. Kung hindi ibig sabihin na makilala sila, magkaroon ka ng relasyon sa personal na relasyon, lumalagong relasyon, lumalalim na relasyon sa kanila. So kaya nga, yung pag sinabi mo na ang buhay na walang hanggan, yung makilala mo ang Ama, makilala mo ang Anak, ibig sabihin, maranasan mo, ma-experience mo, na magkaroon ka ng relationship, ng relasyon sa Diyos. Na kasama doon yung fellowship, kasama doon yung tiwala, marami ba binabanggit sa dyan, faith and trust, and then yung relationship. So yun ang buhay na walang hanggan. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang buhay na walang hanggan sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya nga sa Old Testament nakalagay, si Yahweh ang iyong buhay. Kasi ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi yung, yes, wala na ako sa impyerno, doon ako sa langit forever. No, ang buhay na walang hanggan is now, meron ka na ngayon muling maayos na relasyon sa Panginoon, meron kayong ugnayan ng Panginoon, may tumusunod ka sa Panginoon, at andyan ang Panginoon sa iyong buhay. Ikaw ay sa Kanya at siya ay sa iyo. Now, mamaya natin bibigay mga sermon points natin imay-imayin lang natin to. Iba sa inyo baka napaisip, Pastor, ba't sinabi po dyan na ang Diyos po ay ang Ama ay the only true God? Nakita ba niyo? Sinabi dyan. Nakalagay sa Tagalog na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pwede rin niyang i-translate. I think dapat i-translate to na ikaw, na iisang Diyos, na ikaw, na iisang Diyos, nag-iisa at tunay na Diyos, ay makilala nila. Walang masyadong difference, but yun ang connection doon. Sinabi dyan na the Father is the only true God. And of course, nagpipiesta rito, mga Iglesia ni Cristo, yung mga dininiwalang Diyos si Jesus Christ. Sinabi ni Jesus Christ, yung mga debater nila, yan ang gagamitin nila. But you see, kapag sinabi mo na, ang conclusion mo na, ibig sabihin niya, hindi pala Diyos si Jesus Christ kasi sinabi nag-iisang Diyos ang Ama. Okay, pag sinabi mo yan, ibig sabihin, hindi mo nabasa yung mga unang chapters ng John. Ibig sabihin yan, hindi mo naunawaan kung bakit, in the first place, binigay ng Panginoon sa atin ang Gospel of John. So pag-usapan natin yun, na pag tinawag mo ang Ama na the only true God, hindi ito nangangahulugan na si Jesus Christ ay peke na Diyos o maliit na Diyos o hindi Diyos. How do we know that? Well, from the very first verse
Sa Gospel of John, punta natin, John chapter 1, verse 1, unang verse. Sa aklat na ito. Sinet na agad ni John yung identity, yung nature ni Jesus Christ. At hindi gaya ng ibang Gospels na nagsimula sa birth of Christ, etong John nagsimula bago palikayin ng lahat. Ang tawag ng mga ibang theologians, eternity past. Nagdaang bahagi ng walang hanggan. Bala na kayo isipin yun. Sabi rito, sa simula, okay, that reminds us of Genesis chapter 1, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa simula, wala pang nililikha sa lahat. Wala pang nalilikha. Sa simula ay ang salita. Nariyan na siya. At ang salita ay kasama ng Diyos. Okay? So yung salita, by the way, yung salita, yan ang pangalan ng Diyos Anak bago siya nagkatawan tao. Okay? Yan ang tawag sa Kanya. Kasi alam natin yon. Later on, verse 14, mababasa nyo na, at ang salita ay nagkatawan tao. Si Jesus Christ yun. Nakita natin ang kalawalatian ng kalawalatian ng tanging anak ng Diyos. So, simula yung salita at ang salita ay kasama ng Diyos. So, iba yung salita, iba yung anak, iba yung ama. Okay ba sila? Pero magkasama silang nag-i-exist. No? So, at that point, may isip mo, okay, merong Diyos, tapos merong salita, yung anak. So, ibig sabihin yung ama ay Diyos, pero yung anak, ano siya? Well, ano sabi sa last part? Kung gusto mong malaman kung ano ang kalikasan ng anak, ito yon. At ang salita ay ano? Ay Diyos. Kung paanong Diyos ang ama, ganoon din ang anak. So, para sabihin natin na, sinabi, Father is the only true God, ay ibig sabihin, Jesus Christ is not God. Okay, mali yun. Kasi, the very first verse, sinabi na ang nature ng anak. Okay, so there must be a different solution. At saka, tandaan natin, so we went sa the very beginning, let's go towards the end of the book. Sinabi sa dulo, not necessarily end, pero malapit sa dulo. John 20:30 to 31, sinabi ni John ang dahilan kung bakit nasulat itong mga naka-record na to. Hindi kayo sabayan natin. Wala pang sermon point, maya pang konti yan, kaya mga nakaganon, banyo muna ng konti, maya pa yan. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda, ibig sabihin tanda, miracles, mga mirakulo, sa harapan ng kanyang mga alagad, na hindi na isulat sa aklat na ito. Okay, so ibig sabihin, yung mababasa mo sa John, 7 miracles, hindi lang yun ang ginawa ng Jesus Christ. Kung bibilangin mo sa buong Gospels, 30, mahigit. At marami pang iba na din na record. So, ibig sabihin, sa patnubay ng Diyos, namili si John na mga ilalagay niya sa kanyang sinulat. So, bakit niya nilagay yung mga nakalagay dito? Verse 31, ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya, magkaroon kayo ng pagtitiwala, firm belief, and dependence, na si Jesus, dalawang bagay, na si Jesus, number 1, ay Kristo, siya yung promised Savior, and number 2, ang anak ng Diyos. You see, pag sinabing anak ng Diyos, hindi ibig sabihin na lumabas siya sa Ama, kung hindi kung ano ang kalikasan ng Ama, ganoon din ang kalikasan ng anak. So the very purpose of the book ay para ituro sa atin, Jesus Christ is not an ordinary man. Siya ay anak ng Diyos. Kung paano ang Diyos ang Ama, ganun din siya. Kaya to interpret yung John 17:3, na the Father is the only true God as hindi pala Diyos Jesus Christ, that misses the point of the whole book. Halimbawa, may mga nakasulat sa John na papakita na si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Maraming pagkakataon yan. At istigil natin isa. John 5:18. Ito yung may kaugnayan po sa kanyang pagkapagaling ng araw ng Sabat. Sabi po niya dito, sabi ng Bible, dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, nakikipagdiskusyon siya sa mga Hudyo. Sapagkat hindi lamang nilabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinawag din na kanyang sariling ama ang Diyos. Sabi niya, kaya ako gumawa ng araw ng Sabat, nagkatrabaho ang Ama, nagkatrabaho ako. Exempted ang Diyos. Kung paano exempted ang Diyos sa paggawa sa araw ng Sabat, ganoon din ako. Ano ibig sabihin nun? It's a claim to equality. Pantay kami. Kaya nga, gusto siyang patayin, batuhin ng mga tao
parusa sa pag-blasphemy, pamumusong. Bakit? Kundi tinatawag din na kanyang sariling ama ang Diyos. Ano yung sabihin nun? Na ginagawa ang sarili niya na kapantay ng Diyos. You see, Jesus Christ, He claimed equality when it comes to essence, Kung paano yung Diyos ang Ama, exempted siya sa Sabat. Ako din. So, He claimed na siya po'y pantay sa Ama. At, so, ang katuruan ng Bible, isa lang ang Diyos. Tama po ba? Yan ang katuruan ng Bible, monotheism. Believe sa isang Diyos lang. Pero, bahagi din ng theology ng Bible, bahagi din ng tinuturo ng Bible tungkol sa Diyos, ay na ang Diyos po, bagamat isa, ay may 3 persona. Paano natin nasabi yan? Kasi pag tumingin ka sa Bible, makikita mo, yung Ama, yung Anak at ang Holy Spirit, ipinipresenta sa atin bilang Diyos. Pero hindi naman natin pwede maging conclusion na, 3 pala ang Diyos. Kasi sinabi sa Bible napakalinaw, isa lang ang Diyos. So kaya ang ating pong posisyon, base po sa mga detalye na nakalagay sa Bible, may isang Diyos. Pero yung Diyos na yon ay inihayag niya ang kanyang sarili sa 3 persona. Naintindihan mo ba ng lubos siyang pastor? Siyempre, hindi. Hindi natin trabaho na, paano nangyari yun, 1 tas 3. Hindi natin trabaho na palipitin ang Bible para maging sensible all the way. Para wala na maging misteryo sa isip natin kung sino ang Diyos natin. Ang ating tungkulin ay ating pong panindigan yung sinasabi ng Bible. Iisa ang Diyos, pero pag tinignan mo, pinapakitang Diyos ang Ama, Anak, Espiritu Santo. So anong conclusion natin? Isang Diyos, 3 persona. Do we fully understand doon? Hindi. Pero yun ang sinabi ng God's Word Now, kita niyo po sa ating text, makikita mo yung realidad na yun One God existing in different, iba-ibang persona, 3 persona. Yung plurality ng persons, makikita mo dito, di ba? Kasi tignan mo ang eternal life, hindi lang makilala mo ang Ama. Di ba? Tignan po natin yung verse 3. Anong ibig sabihin ng eternal life? Makilala mo lang ang Ama? Let's look at verse 3. Natin. Sabi diyan, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, ang Ama, ay makilala nila ng isang Diyos na tunay. Yun lang ba ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? No. At, may karugtong yun. Ang buhay na walang hanggan means, hindi lang makilala mo ang Ama, kundi makilala mo rin si Jesus, Jesu Cristo, na sinugo ng Ama. Okay? So, hindi lang ibig sabihin nito na, buhay na walang hanggan, makilala mo ang Ama, pagkatapos niyan, makilala mo ang Anak. Alam natin sa Bible, alam natin, sa mga sinabi ni Jesus Christ, bago itong text na to, na ang relationship na makilala mo ang Ama at makilala mo ang Anak ay ganito. Hindi yan ganyan. Kundi, makikilala mo ang Ama kapag nakilala mo si Jesus Christ. Yun. Hindi yung kilalanin mo, eternal life, makilala mo ang Ama, makilala mo si Jesus Christ. Ang connection ay, eternal life, may kilala mo yung Ama kasi una mo muna makikilala si Jesus Christ. Hindi ka pwedeng magkaroon ng correct understanding, tamang pagkaunawa kung sino si Kristo, kung sino ang Ama, maliban na maintindihan mo kung sino si Jesus Christ. Hindi ka magkakaroon ng relationship sa Ama, maliban sa pamamagitan ng Jesus Christ. May nalala ba kayong verse sa Bible? John 14:6, di ba? Ako ang daan, matutuhanan at ang buhay, walang sino man makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. You see? So, nung kita mo rito, the only true God, pero sinabi din dito na makikilala mo yung true God na yun pamamagitan ng Jesus Christ. To know the Father, you have to know the Son. Sa John chapter 1 verse 18, tignan natin. Sabi rito, walang sino mang John 1:18. Yan ba yan, kapatid? Diyan na. Yan. Walang sino mang nakakita kilalaman sa Diyos. Right? God is a spirit. Ang Diyos na tanging anak
na nasa kandungan ng Ama. Iba ang salin sa Tagalog. Alam, tingnan, compare nyo sa English ang iba. Mas mabagsik sa Tagalog. Kasi tinawag dyan, ang Diyos na tanging anak. And I believe that's the correct translation dyan, ano? Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. You see, may nang sabi nga, para makilala mo ang Diyos na di nakikita, kailangan magpakita siya. The invisible God can only be made known by the visible God. Ano? Nakilala natin ang Diyos. How? Dahil kay Jesus Christ. Kung sino siya, ano yung kanyang mga sinabi dahil sa kanyang revelation. No? At sa mga ibang pagkakataon, sa John din, sinabi ng Panginoon na kapag nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama. Di ba? John 14:7, kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakikita. John 14:9, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya ka ba, bilang tao, kaya mo ba sabihin yan? Nakakita sa akin, nakakita sa Ama. At ito po key verse talaga. Although sa labas ng John, tandaan niyo to ha, Matthew 11:27. Very key, very important verse. Sabi diyan, ang lahat ng mga bagay ibinigay na sa akin ng Ama. So clearly, Jesus Christ ang sasalita rito. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala nakakilala sa Ama kundi ang anak. Okay. Sa simula, ganun. And then eventually, at sino mang pipiliin ng anak na ipahayagan, na pagpahayagan niya. But at the very beginning, ang lubos na nakakilala sa anak ay ang Ama, at ang Ama naman ay sa anak. So, kapag meron tayong buhay na walang hanggan, higit sa lahat, ito ay yung makilala mo ang Ama, makilala mo ang anak. Accurately, siguro, kung i-consider natin yung ibang sinabi ng dyan, makilala mo ang Ama sa pamamagitan ng anak. So, ganito. Ang mga sumampalataya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero alam mo ba kung ano yung buhay na walang hanggan na yun? Point 1. Tuloy-tuloy na tayo nito. Point 1. Ang uri ng buhay na ibinigay ni Kristo ay isang buhay na may malapit na ugnayan sa Diyos. That is eternal life. Yung buhay na ngayon, meron ka ng maayos, lumalago, na relasyon sa Panginoon. At hindi dapat maging sorpresa sa atin, mga kapatid, ano? Na ikay may buhay na walang hanggan, ibig sabihin, ikaw ngayon ay meron ka ng relasyon sa Panginoon, nakikilala mo ang Panginoon. This should not be a surprise kasi alam naman natin na dalawang bahagi ang Bible, di ba? Ano yung unang bahagi ng Bible? 39 books. Old Testament. Yung pangalawa, New. Sa Old Testament, preparasyon yan para sa New. Sa Old Testament, nakalagay na yung mga pangako ng Diyos pagdating sa tagapagligtas at sa kaligtasan na magiging dulot ng pagdating ng tagapagligtas. At isa po sa mga sections sa Old Testament na nakadetalye, yung bang mga kasama, mga nakapaloob sa kaligtasan na mahahayag pagdating ng tagapagligtas, ay makikita nyo sa Jeremiah 31. Ang tawag doon ay New Covenant. Ano? Yung paraan ng Panginoon para iligtas tayo. Tingnan niyo po doon ha. Tingnan niyo po kung paano describe yung kaligtasan na inihanda ng Panginoon para sa lahat. Ano? Jeremiah 31, 33 to 34. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambayanan ng Israel pagkatapos ng mga araw na yon. Para sa Israel ito, pero pagdating mo sa Romans, isinama yung mga Gentiles. Ano? Kasama rin tayo dyan. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Ibig sabihin, yung kaligtasan na bibigay ng Panginoon, malalagay na yung mga utos ng Panginoon, hindi na yung external na kailangan natin gawin yan, kundi nasa puso na. Ano? Yung part of being born again. Tuloy lang tayo, ha?
At ang aking susulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. That's relationship. Ano? 34. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa. At ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Alam niyo ba kung gano'ng ka-precious ito, mga kapatid? At that time, para makalapit ka sa Panginoon, ang daming mediation, ang daming dapat gawin. Pero there will come a time, bilang bahagi ng kaligtasan na bibigay ng Panginoon through the Messiah, at dumating nga sa time natin, na magkakaroon po ng pagkakilala, relasyon, kahit yung mga common people, kahit hindi ka hari, kahit hindi ka priest, kahit hindi ka prophet, magkakaroon ka ng blessing na magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Point A. Para sa kapanatagan ng lahat, ang first point lang may sub-points sa screen. Okay? Point A. Ang ipinangakong kaligtasan ay may kasamang malalim na pagkakilala sa Diyos. Kasi sinabi na ng Diyos, alam nyo kung ang pagkaunawa natin sa kaligtasan, yung hindi ka na mapapasok sa impyerno at pupunta ka na sa langit, kung yun lang, mga kapatid, we're missing out. Ang dami nawawala, ang dami na neglect natin na blessing ng Panginoon sa atin. Kaya alam niyo po, isa sa mga pwede natin mabanggit na application habang kinokopya niyo yan, ano? Kung ang maligtas ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, ibig sabihin, by default, walang pumapasok sa mundo na to na may maayos na relasyon sa Diyos. Right? Kasi kailangan mo muna maligtas para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, which means makilala mo, magkaroon ka ng relationship sa ama at sa anak. So, wag mong isipin na it doesn't really matter kung saan pamilya ka pinanganak, kung anong apelyido ang dala-dala mo. Lahat tayo pumasok sa mundo na ito, negative tayo sa katwiran. Makasalanan tayo lahat. Hindi maayos ang relasyon natin sa Panginoon. At kung magiging honest lang ang bawat isa, yung mga taong mga unbelievers, we call them, wala talaga silang basihan sa kanilang mga claims na ako may relasyon sa Panginoon. No, ako talaga okay ako sa Panginoon. Apart from Jesus Christ, hindi ka magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Hindi mo makikilala ang Ama, pati si Jesus Christ, hindi mo makikilala ang Ama, hindi ka magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya yung mga tao na wala sa Panginoon, minsan mag-witness tayo, may mga makadiyos na tao, di ba? Parang titignan mo sa pananalita nila, para mas mabait pa sila kaysa sa sayo, kaysa sa mga kasama mo sa church. Pero tandaan nyo ito, kapag ang isang tao unbeliever, wala talaga yung batayan ng kanyang claim na maayos ang relasyon niya sa Panginoon. So you keep on questioning them, asking them questions para ma-realize niya, hey, maaaring sinasabi mo may relasyon ka sa Panginoon, pero ang totoo talaga niyan, kung hindi mo kilala si Jesus Christ, kung hindi ka nanampalataya sa Panginoon, you cannot have a relationship with God. Ano sabi ng Bible? Mga bulag tayo eh. Hindi lang tayo bulag. Bulag tayo, pero hindi natin alam bulag tayo. Sobrang kawawa talaga yung ganong kalagayan. Di ba? Ano sabi ng Bible? Tayo po ay mga ignorante tungkol sa Diyos, kalooban ng Diyos, kaligtasan ng Diyos. Yan tayo eh. Hindi natin pwedeng kapain ang ating sarili patungo sa kaligtasan. Walang ganon. Hindi mo matsatsambahan ang kaligtasan. You have to come to Jesus Christ. Ano ang misconception ngayon? Maling pag-unawa. Eternal life is life in heaven or eternal state. Meron ka na ba buhay na wala hanggan sa langit? Kung titignan mo yung sinabi ng Jesus Christ, tsaka yung statement na yun, pag kumpare mo, hindi talaga tugma yun. Hindi natin dinideny na may future aspect yung eternal life. Eternal nga yun eh. Di ba? Walang katapusan. But eternal life is knowing meron kang relasyon sa Panginoon. Nakikilala mo ang Panginoon. May fellowship ka with God. Sumusunod ka sa Kanya. Mahalaga sa iyo ang kalooban ng Panginoon. Hindi na siya baliwala sa iyo. That is eternal life in itself. So kung ikaw ay totoong Kristiyano, meron ka naman buhay na walang hanggan o paparating pa lang yan? Sa pagkakaupo mo dyan bilang mananampalataya, may buhay na walang hanggan ka ba? Or to follow? May buhay na walang hanggan ka na. Yan ang sabi ng Bible, di ba?
John 3:36, BBS. Ang sumasampalataya sa anak, I'm sorry, iba pala yan. Ang sumasampalataya sa Kanya, hindi hinahatulan. 3:18 pala yan. 3:36 tayo. Ang sumasampalataya sa anak ay pending for eternal life. Ay may buhay na wala hanggan. You have it. Point B. Taglay-taglay na ng mga mananampalataya ang buhay na wala hanggan. Ngayon, ano yung sabihin yan? Kung totoong Kristiyano ka, hindi ka lang hinugot sa apoy at dadalhin sa langit. May relasyon ka na ngayon sa Panginoon. So, we praise the Lord kasi naligtas tayo, na-restore ang ating relationship sa Panginoon. Ano bang pinakakasiyahan mo naligtas ka? Sana yung nabalik na ako sa pastol na aking buhay. Nabalik na ako sa Diyos na kung saan ako'y hiniwalay ng kasalanan. Ang kasalanan po ay naghiwalay sa atin sa Diyos sapagkat ang Diyos ay banal, ayaw niya sa kasalanan. Siya ay matuwid. Hatulan niya all the time, palagi, consistently, ang kasalanan. Kaya naiwalay tayo sa Panginoon. But praise the Lord, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na manatiling ignorante sa Kanyang mga plano. Marami sinashare ng gospel, hindi naman sila natitinag. Pero bakit ikaw naintindihan mo? Biyaya ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon kasi ang maligtas, hindi lang yung, yes, papunta na ako sa langit. Hindi. Meron ka ngayong pribileyo, may relasyon ka sa Diyos. May pribileyo ka na nakilala mo at patuloy mo pa nakikilala ang Panginoon, may fellowship sa Panginoon. Yung sa Garden of Eden, ano pinakamalungkot na aspect na nangyari sa kanila? Nawala sila sa garden, natrabaho na sila, mahirap na mga anak ang babae. Yun ba yun? The saddest thing na nangyari sa garden is that they were separated from God. Nahiwalay sila sa Panginoon na kanilang buhay. So ang kaligtasan, hindi lang pala ibig sabihin nito na ligtas ka, may buhay na wala hanggan ka. Bakit? Kasi tama doktrina ko eh. Right doctrine is important. Napakalaga yan. Hindi ka masave pag walang right doctrine. Hindi ka nanampalataya sa right doctrine. Pero ang totoo may buhay na wala hanggan, hindi lang kasi tama ang doktrina. Kundi makikita mo sa buhay niya, ang buhay na patuloy na fellowship with God, relationship with God. Madali na magsabi tayo, may buhay na wala hanggan, pero ikaw ba, ka-fellowship mo ba ang Panginoon? Nasusunod ba ang Diyos sa buhay mo? Mahalaga ba ang Diyos sa iyo? Nagkitiwala ka ba sa Panginoon? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Hindi ko sinasabi maglingkod ka para may buhay na walang hanggan ka. You cannot earn salvation. But ang sabi ng Bible, to be saved, magkaroon ng buhay na walang hanggan is to be in a relationship with God. Sa buhay mo, makikita ba na may relasyon ka sa Panginoon? Sinusunod mo ba ang Panginoon? Nagtitiwala ka ba? Lumalapit ka ba sa Kanya sa panalangin? Siya ba ang prioridad mo sa buhay? Yung mga nag-claim na may buhay na wala hanggan, pero sila pa rin ang Panginoon ng kanilang buhay, never silang umalis sa trono, pinapakita nila ang realidad, they don't have a relationship with God. Ibig sabihin, hindi talaga buhay na wala hanggan yan. It is not the case na taon na wala ng buhay na wala hanggan, but at the very beginning, wala talaga. Sabi ng Jesus Christ, sabi sa Gospel of John, or Epistles of John, nasa kadiliman pa. Alam nyo, sa Bible, pwedeng merong profession, di ba? Na walang totoong relasyon sa Panginoon, di ba? Alam niyo yan. Sinabi sa Matthew 21:23, huwag sana kayong makulitan kasi naging sermon na natin yan. Tinuro ko pa sa camp sa mga bata. Sabi dito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, claim to relationship ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon, final judgment, ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami? We preach sa iyong pangalan, na nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, miracles. 23, at kung magkagayon, ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo, same word.
kilala. No relationship. Lumayo kayo sa akin, kayo mga, kasi anong karakteristik ng buhay nila, kayo mga gumagawa ng kasalanan. There are people who claim, may relasyon ako sa Diyos, I have eternal life, pero wala silang tigil sa kasalanan. Never sila naawat dito. Ang sabi ng Panginoon dyan, di ko kilala yung mga yan. Ang relasyon sa Kanya. Kasi kapag may relasyon ka sa Panginoon, imposibleng hindi magbago ang buhay mo eh. Imposible talaga yan. I'm not saying maging perfect ka dito, pero may iba talaga ang direksyon ng buhay mo. Biruin mo, may relasyon ka na sa Panginoon eh. Ano ba itsura ng tao may relasyon sa diablo, sa mundo? Makikita mo sa buhay niya yan. Ganoon din makikita mo ang totoong may relasyon sa Panginoon. Sabihin natin may relasyon tayo sa Panginoon, pero baliwala ang salita ng Diyos sa atin. Mga kapatid, anong klase yun? Di ba? Ang gaya nitong mga to, they claim, Panginoon, Panginoon, pero they're workers of iniquity. So ang tanong, yung buhay ba natin, tayo nagkiklaim na may buhay na walang hanggan, yung buhay ba natin nagpapakita ng restored relationship sa Panginoon na meron akong fellowship with God? Are you living for Him? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Mahalaga ba sa iyo ang mga sinabi ng Diyos? Mahalaga ba sa iyo ang kalooban ng Panginoon? Do you trust God? Are you growing sa pagkakilala mo sa Panginoon? So, ang kaligtasan, hindi lang ito pagtakas sa apoy ng impyerno at pagkakaroon ng ticket papunta sa langit. Ito ay ang makilala ang Diyos, magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Panginoon, maayos, lumalalim na fellowship with God. The greatest thing na dapat mo ipagpasalamat dahil sa kaligtasan mo ay yung ngayon ay meron ka na ulit maayos na relasyon sa Diyos. Bakit mo gusto pumunta ng langit? Para hindi na tayo magbabayad ng kuryente. Check niyo yung heart niyo. Gusto mo ba sa langit? Kasi iiwan mo na ang hirap sa mundo? O ang gusto mo ba sa langit kasi naroon ang Diyos? Makakapiling mo ang Diyos. Si Jesus Christ lang, kaysa isang request, maluwalhati siya ng Ama. Mangyari yung plano ng Diyos sa Kanya. Yung prayer na ito ay may kaugnayan din konektado rin sa plano ng Panginoon na ikaw magbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng lalapit ko sa iyo. Mangyayari lang yun kapag namatay si Jesus Christ muli na buhay at na-exalt. So, makikita niyo rito na yung plano na yun, magbibigay po ng kalawalatian sa Ama. At yung pong mga makatanggap ng buhay na walang hanggan, sila yung mga tao na makakaunawa. Di ba, ang purpose ng Jesus Christ, kaya niya hinihiling na glorify siya para maluwalhati naman niya yung Ama. Di ba? Mapakita yung glory ng Ama. At para mabigyan ng buhay na walang hanggan yung mga lalapit ng Ama. So, ganito. Yung mga totoong ligtas, yung mga inilapit ng Ama sa anak, yung mga nanampalataya, yung mga binigyan ng buhay na walang hanggan, ito po yung mga tao na nakita nila ang plano ng Diyos. Naunawaan nila ang plano ng Diyos sa kaligtasan at kanila pong niluluwalhati ang Ama. Dahil sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Imposible na totoong maligtas ka tapos hindi mo naintindihan yung plano ng Diyos sa kaligtasan. Ano ba yung plano ng Diyos? Tayo sinners, rebels, pero mahal tayo ng Panginoon. Ang plano ng Diyos, para maligtas niya tayo mga guilty, yung kanyang anak, papanaog sa lupa, magkakatawan tao, para pwede siyang mamatay for you and for me to pay for our sins. At pwede niyang iligtas ang lahat na mananampalataya kay Jesus Christ kasi yung kasalanan ng mga taong iyon ay nahusgahan na kay Jesus Christ. That's the plan of God. At ibig sabihin, kapag ikaw ay totoong may buhay na walang hanggan, makikita mo ang kalawalatian ng Panginoon sa kanyang plano ng kaligtasan. Point number 2.
Ang magtaglay ng buhay na walang hanggan ay ang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Kung talagang pag-iisip-isipan natin, wala tayong solusyon. No? Left to ourselves, pabayaan tayo ng Diyos, wala tayong solusyon para maligtas ng mga makasalanan. Eh, guilty nga. Tapos ang Diyos naman banal at matuwid. But when you think about the plan of God, sabi ng Bible, pati mga angels, they desire to look on this. Nung nangyari na, andun ang kanilang amazement. Ang sabi ng Ephesians, makikita mo ang wisdom ng Panginoon through the church sa mga taong niligtas. Ibig sabihin, kung totoong ligtas ka, nakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita mo ang glory ng Panginoon dun sa kaligtasan. Kahit wala pa siyang ibinibigay na iba sa'yo, makita mo lang, maunawaan mo ang ginawang pagliligtas ng Panginoon, kita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga meron po tayo mga hymns, di ba? Na ng mga ginawa ng mga born-again people, anong inaawit nila? Inaawit nila ang glory ng Panginoon doon sa kaligtasan. Wonderful grace of Jesus. Amazing grace. Hallelujah, what a Savior. And can it be? Yung mga awit na yan, di ba? To God be the glory. At the cross, Jesus paid it all. Maraming pwedeng sabihin. Kasi kapag naligtas ka, kita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. That's one of the blessings na ikaw maligtas, makita mo ang glory ng Panginoon through the gospel. So, ilang application. Number one, ang gospel, dapat ito'y bahagi ng mga iniisip natin sa ating buhay throughout the day. Hindi ibig sabihin, wala ka na ibang iisipin kundi gospel, but this should be part of our meditation all the day long. Makita mong kadakilaan ng Panginoon, kasi yan ang mag-motivate sa iyo to serve the Lord. Yan ang mag-motivate sa iyo na piliin ng Diyos kaysa sa kasalanan mo. Yan ang mag-motivate sa iyo to share the Word of God, the gospel, or sharing the glory of God. At yan ang mag-i-encourage sa iyo sa pagharap sa mga trials, mga temptation. Kasi yung pinakamalaki mong problema, sinulusyonan na ng Diyos. How much more yung mga dumarating ba sa iyo? Temporal problems. Going on to the last point. Ang eternal life ay makilala ang Ama at ang Anak. Makilala ang anak sa pamamagitan ng Ama. John 1:18, binasa natin kanina, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. At sabi ni Jesus Christ sa John 14:6-7, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Implication, pag hindi siya makikilala. Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong makikita. Last point. Kinakailangan, it is necessary, kinakailangan na makilala si Kristo upang makilala ang Ama. Siya ang daan. Siya ang katotohanan kailangan mong malaman. At siya ang buhay na hinahanap mo. Maliban sa Kanya, walang sino man. There's no possibility. Hindi lang mahirap na makilala ang Diyos kung wala si Jesus Christ. Impossible. Kailangan na makilala si Kristo upang makilala ang Ama. Well, application natin yan or implication yan, wala na ibang paraan talaga para makilala mo ang Diyos at magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, kundi kay Jesus Christ. Siya ay pinadala ng Ama. Di ba yun ang designation sa Kanya? Ang makilala mo ang Ama, the only true God, and Jesus Christ, whom He has sent. Sa aklat ng John, at mga 60 times binanggit na siya ay pinadala ng Ama and other languages connected to that. Ang gagawin natin ay kung meron sa atin naghahanap dito, gusto ko magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. You have to come to Jesus Christ. You have to know Jesus Christ. Kailangan mong pakinggan yung kanyang mga sinabi. Ano ba sinabi niya? Nung nabubuhay siya, tinuro niya yung Old Testament. At pumarito siya para
Kompletuhin ang revelation ng Panginoon through the disciples. That's the New Testament. So in other words, kung gusto mo makilala si Jesus Christ, through the Word of God. Ano? Listen to the Word of God. At dito tayo maiiba. No? Sa panahon po natin, gusto ng tao, lahat pwede. Pero anumang aklat, no, wala nang ibang sacred book sa mundo na to na pwede magdala sa iyo sa tamang relasyon sa Diyos, kundi ang Biblia, kundi ang salita ng Diyos. Ang Quran will not bring you to God. The Book of Mormons, hindi magdadala sa iyo sa Panginoon into a saving relationship with God. Only the words of Christ, only the scriptures. So I don't know, maybe sa atin dito, you're trying to find your way sa Panginoon by reading these books. Jesus Christ is the only way. Jesus Christ ng Bible. Lahat ng religion o sekta na hindi kinikilala si Kristo bilang nag-iisang paraan para sa kaligtasan ay hindi makapagdadala sa iyo sa tamang relasyon sa Diyos. Only Jesus Christ. So kung di mo pa nagawa, put your faith in Christ. Bilang iyong tagapagligtas, siya lang ang pwede mag-restore ng iyong relationship na nasira sa Diyos. John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya, hinatulan na sapagkat di siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. What we read last time, John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Gusto mo ba magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? It is through Jesus Christ. Siya ay Diyos ng katawan tao, namatay para sa iyo. Muling nabuhay, nagahari, at handa kanyang bigyan ng buhay ng walang hanggan. At maybe sa heart mo, meron kang desire to do that. That's what yung sinasabi ng Bible na yung ama nilalapit ka sa anak. Huwag mong i-ignore. Come to the Lord. Para ba gagawin niyang pastor? Aminin mo na ikay walang magagawa to save yourself. And Jesus Christ is your only hope dahil binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Kung tayo mga believers, alam natin na wala nang ibang way para ang mga tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. So, dapat i-proclaim natin ang gospel. Gusto mo ba na mga tao, the main problem ng mga tao sa mundo, hindi economic, hindi ang ekonomiya, hindi ang politika, hindi ang kakulangan sa edukasyon. The biggest problem ng mga tao kung bakit ganito ang mundo ngayon, dahil sa wala tayong relasyon sa Diyos. So, ang pag-asa ng bayan, hindi ang kabataan, ang mga soul winners. Ang pag-asa ng bayan, hindi ang mga politika, kundi ang mga preachers. Ang mga nagsishare ng God's Word. So kung talaga nag-pray ka, Lord, baguhin mo po ang aming bansa. Baguhin niyo po itong taong ito. You should be willing to share the gospel because yun lang ang kapangyarihan pwedeng bumago sa puso ng taong yan. Yun lang ang pwede maglagay sa taong yan sa tamang relasyon sa Panginoon and thereby changing the life of that person. So proclaim it and let's support those who do. Sa missions, wag lang puro pray. Wag lang puro pray, kailangan mag-pay. Mag-offering tayo, magbigay tayo sa mga missionaries. If we believe na yung ginagawa nila is the only way for people na nasa ibang lugar to be saved. So, ang buhay na walang hanggan ay higit sa lahat, yung magkaroon ka ng naituwid na relasyon, personal na relasyon sa Panginoon. Sabi nung awit ng To God Be the Glory sa Tagalog, ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya ay kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan, papurihan ng Diyos. At ito yung response, at sundin siyang tunay. Beholding the glory of God, may relasyon sa Panginoon, papurihan ng Diyos, sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo. Sinabi doon, di ba, sa John, yamang sa salay, tinabos niya tayo. No? So bilang mga mananampalataya, magalak tayo na save tayo. Pero higit sa lahat, magalak tayo,
Hindi lang dahil di lang tayo pupunta sa impyerno because yung ating relasyon sa Panginoon ay muli nang na-restore. At tayo po ngayon ay merong prospect, no, na mamuhay kasama ang Panginoon throughout eternity, all because of what Jesus Christ did doon sa Calvary. Tayo po'y mag-pray. Salamat, Lord, for blessing us with salvation. Daming blessing, Lord. I pray at this time ay gamitin niyo po ang mga salita mo, patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. Apply niyo po kami maiksing paanyaya. Habang tayo nakayukod, nakapikit, gusto ko lang mabigay ng pagkakataon. No? Marahil meron sa atin dito, sa heart mo, nararamdaman mo ang paglapit sa iyo ng Ama sa anak. At nakita mo ang pangailangan mo para maligtas. Now is the time para lumapit sa Panginoon. No? Kilalanin mo na si Kristo lang yung tagapagligtas. Now is the time na bigat ka sa kasalanan. Ang Panginoon kapalaya sa iyo. The only answer is Jesus Christ. Kung sinasabi mo, Pastor, gusto kong maligtas, gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa umagang ito. We want to help you. Gusto ka namin tulungan. Open up the Bible, manalangin kasama mo. Kung sinasabi mo, Pastor, gusto ko pong magkaroon ng buhay na walang hanggan ngayong umagang ito, pwede pakitaas mo yung kamay. Huwag ka sana maiya. Pastor, I want to be saved. Kumikilos ang Panginoon sa heart ko, I want to be saved, Lord. Meron po ba? Pakitaas lang ang kamay. Meron po ba? Ito po aking kamay, Pastor. Gusto kong maligtas. Meron po ba? Gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Relasyon sa Panginoon. Meron po ba? Kung gayon, tayo po'y tumayong lahat bilang response po. Tayo po'y lahat ay mag-respond sa ating napakinggan. Pasalamatan natin ng Panginoon, mga kapatid. Maybe tayo po'y na-rebuke na we claim to have eternal life pero parang wala naman tayong relasyon sa Panginoon sa ating mga ginagawa, sa ating mga priorities, sa ating pananalita, ating relationship sa mga tao. Now is the time to ask for forgiveness sa Panginoon and grace para makapagpatuloy tayo na bilang mga taong may tunay na relasyon sa Kanya. And maybe our response ngayon is worship. Let's thank the Lord na dahil kay Jesus Christ, tayo po ay naiugnay muli sa Diyos at may buhay na walang hanggan. Hilingan po natin ang ating mga musicians, one stanza of music, and then we will close in prayer. Magpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Dalangin namin na ito po'y aming isipin palagi at maging motivation namin upang mahalin kayo at paglingkuran kayo. Patuloy niyo pong gamitin ang mga salitang nahasik. Ito po aming panalangin sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y manatili nakatayo.